Tabla na ang serye nitong San Miguel Beer at ng Magnolia pagkatapos talunin nitong Hotshots ang SMB kagabi. Maliwanag naman ang strategy ng Magnolia dito. Dalawang bagay. I-limit yung score below 100 points. At pangalawa, itong San Miguel Beer, particular si Coach George Gallant, hindi makapag-adjust. Nakita natin ang ginawa ni Coach Vic Tolero pagkatapos nilang matalo ng dalawang sunod. Inilagay niya si Tyler Bay dito kay Benny Boatwright. At ever since ginawa niya yun nung Game 3, dalawang sunod na panalo ng Magnolia. Itong si George Gallant hindi makapag-adjust. Pinipilit itong si Benny Boatwright na mag-post up. Marami ang nagsasabi sa social media na bumaba daw yung scoring ni Boatwright. Kaya bumaba yan dahil pinipilit ni George Gallant na ito ay maglaro sa poste. Kitang-kita naman natin na hindi siya komportable na maging low post player. At pag nadodouble team, nahihirap pumasa. Ang laro ni Boatwright talaga ay sa labas. Kaya nanalo ng sunod-sunod ang San Miguel Beer nung dumating si Boatwright dahil ginagamit nga nila ito bilang isang floor spacer. Tumitira siya sa labas habang nakaposte sa loob itong si Junmar Fajardo o kaya si Mo Tautua. Dapat dito kay Boatwright dahil ang gwardiya niya si Tyler Bay may mag-set ng screen dito kay Boatwright o di kaya naman kapag umatake o dumrive sa basket, itong si CJ Perez o Jericho Cruz ay i-kick out yung bola dito kay Boatwright. Nakikita naman natin, si Boatwright ginagamit nila pang set ng screen para maka-atake o maka-drive yung guards. Dapat pag dumrive yung guards nila, ipasa ulit sa labas dito kay Boatwright dahil nalilibre siya. Dahil yung mga gwardiya nagko-collapse dito sa umaataking Beermen. Kaya sa tingin ko, itong mga talo ng San Miguel Beer ay dahil hindi nakakapag-adjust yung coach nila. At hanggang hindi nila binabago yung strategy dyan, mananalo at mananalo ulit ang Magnolia. Habang itong Magnolia at ang San Miguel Beer ay busy dito sa finals, itong Barangay Ginebra ay patuloy yung mga adjustment na ginagawa dito sa kanilang lineup ngayon para ito ay mapalakas pa. At ang isang step dyan ay tanggalin yung mga players na hindi na nagagamit ni Coach Tim Cone. Kabilang doon sa nabanggit, ayon dito sa mga reports, ay itong si Jason David at itong si Ralph Koo. Itong si Jason David, alam natin na isa to sa mga players na kinonsider na promising sana ng Barangay Ginebra. Pero dahil nga maiksi ang rotation ni Coach Tim Cone, ito ay hindi na nagagamit. Kaya abangan na lang natin kung saan ito mapupunta. Ang maliwanag dito, ito si Jason David. Kung bibigyan ng playing time, meron naman niya ipapakita. Dahil noong PBA on tour, nakita natin na ito ay kaya naman maglaro ng opensa at depensa. Yun nga lang, hindi siya masyadong nagagamit dahil kilala naman natin si Coach Tim Cone. Maiksi ang rotation ng mga players niyan. Actually, si Stanley Pringle nga halos hindi rin nagagamit. So, itong si David mas makabubuti kung makapunta siya doon sa mga teams na magkakaroon ng tinatawag natin na pangangailangan sa katulad niyang player. Nandyan of course, ang Terra Firma, ang Blackwater, Northport, Phoenix. Maraming mga teams dyan na po pwede ito na mapunta at mabigyan ng playing time. Siyempre, hinahanap lang naman ni David ay yung oportunidad. Bukod dito kay David, meron pang mga ibang players ng Barangay Ginebra na pwede ring matrade kabilang itong si Ralph Koo, yung kanilang rookie, itong si Aljon Mariano, at pati na itong si Stanley Pringle. Sabi nga nila, ito si Pringle, wala na doon sa prime niya at ever since nagkaroon ng knee injury, yung laro nito ay hindi na katulad nung dati. Kaya hanggat maaari siguro ite-trade na to ng Barangay Ginebra dahil meron pa itong value. So abangan na lang natin kung saan mapupunta ang mga nabanggit na players ng Barangay Ginebra. Ayon dito sa latest reports, mukhang itong NLEX, Rain or Shine Elasto Painters at TNT Tropang Giga ay merong gagawing trade. Ang initial report kasi ito palang Rain or Shine ay ite-trade na itong si Rain ng Batak dahil yung nabanggit na player ay gusto lang mag-request na lumipat sa ibang team at ang Rain or Shine naman payag dahil hindi na rin naman nila ito nabibigyan ng playing time. So ang original daw na mangyayari, itong si Nambatak dadalhin sa NLEX. Hindi lang sigurado kung sino kapalit. Yun nga lang, pumasok itong TNT Tropang Giga at gusto nila makuha si Nambatak. Kung ito raw NLEX ay talagang determinado kunin si Nambatak, hihingi ng TNT mula sa Road Warriors si Robert Bolick. At mukhang ayaw nitong NLEX na pakawalan muna si Bolick. Kaya ang mangyayari ngayon, itong si Nambatak ay ibibigay na dito sa TNT. Ang gusto kasi ni Coach Frankie Lim, si Nambatak, Alas at Bolick sa backcourt niya.
Pero ang TNT naghahanap ng ipapalit dito kay Mikey Williams. Kaya mukhang itong si Rain ng Batak hindi na makukuha ng NLEX. At itong 3-team trade ng NLEX, ROS at TNT, baka maging rain or shine at TNT na lamang. Ang initial offer daw ng TNT para dito kay Nambatak na isang first round pick. Kung sa bagay, itong TNT hindi maganda naging performance dito sa Commissioner's Cup. At kung mag-struggle din sila sa Philippine Cup, mataas ang magiging resulta ng draft pick nila at syempre yan ang gusto ng rain or shine. Kaya sa tingin ko baka papayag ditong rain or shine na first round pick ang maging kapalit itong si Rain Nambatak. Itong si Nambatak bumaba na rin naman ang production ever since nung dumating ito si Gian Mamuyak dito sa ROS. Kaya sa tingin ko, mukhang mangyayari nga dito, TNT at rain or shine ang magte-trade at itong NLEX on the sidelines muna dahil nakita natin na TNT determinadong makuha ang guard. Ito raw si Alex Stockton ay gusto na rin umalis dito sa Converge Fiber Xers. At ang nakapagtataka dito, ang Converge ayaw pakawalan ng nabanggit na player. Well, actually, hindi naman nakapagtataka yan, sasabihin ng iba dahil napakahusay nitong si Stockton, two-way player yan. Na alam natin nakaka-score at mahigpit ding dumepensa. Pero kung ayaw na ng player sa iyo, hindi kahit mas mabuti napakawalan na to. At kung ito nga si Jeron Teng at Maverick Hanmisi ay pinakawalan na itong Converge, bakit itong si Stockton ay hindi? Sa ngayon itong si Stockton ay under contract pa rin dito sa Converge Fiber Xers. Pero ito ayon sa mga insiders ay nag-request na ng mag-trade dahil gusto na raw mapunta sa ibang koponan. Pwede actually na itong si Stockton, katulad nga nung sabi ng iba, ay offer dito sa Rain or Shine kapalit ni Rain ng Batak. Pero ito si ng Batak daw ay mukhang hindi gustong makuha ng Converge Fiber Xers. So hindi natin alam kung sino ang tinatarget ng Converge dito. Kung ayaw nilang pakawalan si Stockton, hindi kaya ito maka-apekto dito sa Converge. Dahil syempre, bakit kang magre-retain ng player na ayaw na maglaro sa'yo? Maapektuhan yung locker room dyan at yung dugout at syempre, yung moral ng mga players. At sa tingin ko, kung ang player ayaw na, dapat pakawalan na yan ng team dahil bababa yung performance niyan. So, tignan na lang natin kung anong mangyayari dito. Ang maliwanag, itong Converge, kaya maraming mga trade rumors na lumalabas dyan dahil nga yung mga players mismo ay parang ayaw na doon at hindi na komportable doon sa sistema pinapairal. At kung ito si Stockton ma-trade din, isa na naman yung player na dating nandun na kinuha ni Coach Jeffrey Cariaso ay nawala na. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito at kung sino na naman ang idadagdag ng Converge dito sa kanilang lineup ngayon. Ang maliwanag dito, hindi pa tapos yung mga pagbabago dito sa players at sa lineup ni Coach Aldin Ayo bago magsimula ang next conference. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, Jason Mendoza, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, OG, Len, Gio, Gia Santillana, Tagle family, RG Bueno at Dalina family, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonel Alagon at Celino Valles family, Katsakino Dukusing, Ronald Berbosidad, Dionisio Mercado, Rico Olarte, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., JJ Siboom, Judy, Edwina, Jaira, Carl Shaina at Jono Villarosa, Dexter Domer, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Jonald Malyari, Romeo Conchada at iba pa.